Yo, what's up mga kurigong? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito na po ang gastusin ng mga taga Rosales, Pangasinan na dapat ginagaya ng ibang bayan. Dapat ginagaya. Magkaiba po ang gastos sa Rosales, Pangasinan. Bakit magkaiba? May mga new applicants at may mga recontract. Mas mura ang gastos ng recontract. Kaya makinig po kayo kung niloloko ba kayo ng bayan ninyo. Kasi ito ang tunay na dapat na gastos ng isang seasonal farm worker. Punta muna tayo sa re-entry. Ito yung mga recontract. Sila yung mga dating farmer na pinababalik ng employer. Ibig sabihin, good performance sila. Re-entry, nasa 36,970 pesos. Mababawasan pa yan. Makinig. Visa issue, visa. 4,200 ang nakasulat dito. Update. Sa lahat ng re-entry ngayon, 900 pesos na lang po ang dapat bayaran. Lahat. Kahit anong bayan ka pa. Lahat po ng seasonal farm worker, family invites or LGU to LGU, 900 pesos na lang po ang visa application. 900 pesos para sa mga contract LGU or family invites. 900 pesos na lang, biro mo. Airfare 30,000, napakamahal naman. Uy, sinusoli po nila pag sobra. Last year 30,000 din ang hiningi, 20,000 lang yung ticket, nirepand yung 10,000. 20,000 balikan, sana all. Ba't sa iba 39,000? Travel tax 1,720. Sa recontract to. Insurance 900 pesos. Notary 150 pesos. Ang kwenta dito 36,000, pero dahil nga re-entry po ito, nasa 900 pesos lang ang visa nila. Kaya more or less nasa 33,000 lang ito. Sana all. Tapos kung yung plane ticket nila na 30,000 mura, ang kagalingan ng peso manager dito, naghahanap ng murang airfare, naghahanap ng murang pamasahe kahit ano pang eroplano yan. Kaya nung nakarang taon 30,000 ang hiningi, 20,000 lang ang binayad. Di ang laki ng ibinaba. Sabihin natin nasa 20 plus lang. Yan ang re-entry. Marami pang good news dito. Itong kagandahan ng sa Rosales, Pangasinan. Ito naman para sa mga newly applicants, mga bagong aplikante. Ito yung gagastusin. Nasa 42,000 pesos. 42,465 pesos. Bagong aplikante, 42,465. Sana all. Bakit? Itong breakdown, medical 2,295 pesos, TB test 1,300 pesos, NBI 300, visa dahil nga bago 4,200. Ba't ang mahal ng visa nila 4,200? Dapat 3,900 lang yan, di ba? Hindi po. Kaysa mamasahe ka doon, pinapa LBC na lang po, kaya ang bayad is 300 pesos para sa LBC. Kaya nagiging 4,200 pesos. Kaysa mamamasahe ka ng 2,000. O, edi LBC na lang, 4,200 lang. 3,900 plus 300, o, edi 4,200. Tama nga naman. 1,600 para sa OWA, 900 pesos para sa insurance, 30,000 sa airfare. Kasasabi ko lang, naghahanap sila ng mura. Estimated lang po yung 30,000. Kung mura po yung ticket, nire-refund. Kagaya nga nung last flight nila last year, 20,000 lang ang binayarang ticket. 1,720 pesos travel tax, 150 pesos notary, for a total of 42,465 pesos. Sana all ganito yung bayan.
Ha? Uy, mayor, peso officer. Ha? Huwag masyadong gahaman. Hindi madadala yan sa hukay. Ha? Sira ka na sa tao. Delegado ka pang kasuhan, makulong sa ginagawa ninyo. Kawawa naman po yung farmer. Ang programang ito para sa mga magsasaka, kababayan ninyo. Bigyan nyo ng magandang kinabukasan, trabaho. Hindi yung sila yung pagkakakitaan ninyo. Kawawa naman po. Ngayon, maraming in-update sa akin. Last year, nung umuwi po itong mga itong mga taga Rosales, Pangasinan, may binigay na bonus. 300,000 Korean won. Nasa 12,000 pesos po yun as of today. Bonus sa airport, binibigyan sila ng sobre. Hindi gagaya ng ibang bayan, yung broker, hinihingi ng 1 million. Kulang ka pa sa broker's fee, akin na. Ha? Sa Rosales, sa Yongju, binibigyan ng bonus na 300,000. Kung darating ka naman, may bagong update. Sa mga parating ngayon, may binibigay silang special kit, starter pack. May bigas, may condiments, may pagkain ng 1 month. At para sa mga newly hired, may 300,000 pesos allowance. Hindi ikakalta sa sahod, walang kalta sa sahod. Ha? Sumunod, ang kawawa. Sorry. Ha? Yung mga recontract or re-entry, wala pong 300 pesos. 300,000 Korean won. Ha? Kung hindi nyo po alam at na-update ko, pasensya na po. Recontract naman kayo eh. Nakatanggap naman kayo nung umuwi eh. Di ba? Sana all pa rin. Mga sinasahod ng mga tao dito, kung walang overtime, nasa 80,000 to 120,000. Marami akong nakausap dito. Above. 100,000 above. 120 above. Ganyang katindi sa Rosales, Pangasinan. Ang lupit. Tapos, ano pa ba? Pinapadami pa nila ng pinapadami ang mga employer na kinukuha. Para isipin nyo po, ang dami ngayong bagong aplikante. Hindi ka guys sa ibang bayan, yung recontract na lang ang nakakaalis. Kasi inaayawan na yung bayan nila kasi may malaking gastusin, malaking bayarin. Ayaw ng mga Koreans na ganon. Kaya yung ibang bayan nagka-trauma na. Tapos, napakaganda nitong bayan na to. Nalimutan ko na. Yun, may pa-welcome kit, bigas, 300,000 won. Pag-uwi, may 300,000 won din. Ang flight, parang, kailan ba flight nito? Mangyayari parang March 16. Kailan ba? Saglit lang po hindi ko na screenshot eh. Basta may paalisin sila March at April. Hanggang sa magsunod-sunod na 6 na batch. Isipin mo yun, ganun kadami. 6 na batch. Magpapasalamat lang po muna ako sa mga tao na dapat tularan ng mga bayan ninyo. Iparating nyo to sa mayor ninyo. Mayor, ba't ganito lang yung gasto sa kanila? Ba't sa atin, umaabot ng 150,000? Pasalamat po ako sa bagong peso manager ng Rosales, Pangasinan. Si Ma'am Ayla Rose Seradoy. Kay Mayor William Cesar. Shoutout po sa inyo. Tapos, dito naman sa counterpart nila sa Yongju Agriculture Center, Agricultural Policy Division, Rural Manpower, headed by Mr. Lee J. Doc, Team Leader, FSW Manager in Charge, Mr. Kim Yun-wook, FSWP Manager in Charge, Family Invites naman po, meron din silang Family Invites dito, Mr. Lee Ho-jun, at syempre yung pinakamagandang seasonal farm worker translator natin sa buong South Korea. Kung may papalag, pakilapag po ng picture natin at ikukumpara natin kay Ma'am Jasmine Lee. Maraming salamat po
sa mga tulong ninyo sa kababayan natin. Ha? Sana gayahin itong Rosales Pangasinan. Ang dami kong gustong sabihin about sa Rosales Pangasinan, nalimutan ko na. Yan, ang kaiisip, napakaganda na Rosales Pangasinan. Sana all. Sana all na lang tayo. Sana, ganito rin sa bayan ninyo, ang mayor may puso. Ang peso officer, hindi pinagkakakitaan ang mga mamamayan. Kasi kumikita na sila sa sinasahod nila. Tungkulin nilang pagserbisyuhan kayo. Hindi yung bigyan nyo sila ng sahod nyo. Mahiya naman kayo sa ibang bayan na makakapanood nito. Asa ng puso ninyo. Maraming salamat po. Ito po ang Kurikong TV. Pakishare naman po ng video. Ito po ang bago kong FB page. God bless.